Sir Bell. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon na kasama po natin ating mga minamahal na kapatid sa prayer meeting. Salamat po sa Diyos muli sa pagkakataon na binigay sa atin upang makarinig muli tayo ng salita ng ating Panginoon. Salamat po sa buhay ng ating mga kapatid at salamat sa ating kapatid na narito, Sister Charisma, Brother Jeff, na siyang hinipo ng ating Panginoon upang makasama natin sila sa gabi ito. At purihin po ang ating Panginoon sa gabi ito na ang pagbabatayan po ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, dito po natin makikita sa 1:12-26. At babasahin ko po mga kapatid, kung ang sinumang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung sino mang tao'y maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Sa English, if any man serve me, let him follow me, and I'm there. Shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Purihin po ang salita ng ating Panginoon at bago po tayo mag-start, ay hilingin po natin panganalangin kay Brother Berto. Ay dumalangin mga kapatid. Naming Diyos na sumasa lahat ng lugar, purihin ka Panginoon sa pagkakataon ito na kami po ay napadapo na sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, pag-aaral, at salamat Panginoon na alam po namin na mayroon pong natatagong biyaya sa salitang ito. Amin pong sinasampalatayanan na iyo pong ibubuhos sa puso ng bawat isa sa amin at gamitin mo pong kasangkapan ng aming kapatid na Sister Bell. Tulungan mo po siya sa kanyang pagpapahayag. Amin pong maunawaan, maintindihan, maliwanag ang iyong salita upang ang biyaya ay makapanagana sa aming puso. Pagkalabon mo pa siya, Panginoon, ng katalinuhan, ng iyong mga salita na kanyang bibigkasin, ay magkaroon po ng kapangyarihan upang sumurot sa aming pong puso kung ito man ay mangangailangan po kami ng pagpapala o paggising sa aming pong buhay spiritual. Kaya amin pong nilalagay ang aming pong pasasalamat at aming pong dinadalangin ng Santong Espiritu ang siyang mga siwa sa buong panahon po ng aming pong pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus ng Panginoon, sa paminiling. Amen. Amen. Salamat po, Brother Berto. Salamat po mga minamahal na kapatid. At patuloy niyo po akong idalangin. Ang Diyos lamang ang siyang maitaas, magdakila, at siyang maihayag sa gabing ito. Salamat po sa salita ng ating Panginoon na ang salita po niya, muli aking babasahin, kung sino mang tao ay naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. Kung saan ako naroon ay doon naman, doroon ang lingkod ko. Kung sino mang tao ay maglingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Ang salita ng Panginoon ay talagang napakahalaga na iniba niya para sa kanyang mga lingkod. Sa ating mga pang-araw-araw na buhay, meron din tayong kanya-kanyang mga trabaho, meron din tayo kanya-kanyang mga boss o mga pinaglilingkuran na natawag natin silang madam, sir, boss. At ang trabaho ito bilang trabahante, makikita sa atin ang respeto, paggalang, paggawa sa ating mga trabaho ng pagtatapat. Nakikita rin sa atin ang kasipagan dahil sa isang company ay napakahalaga na ang empleyado niya ay makita sa kanya yung model siya ng isang company na ito at maaring gamitin siya
ng kanyang boss o amo niya na isang example din sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. So, yung pagiging empleyado natin ay talagang tumatatak ito sa bawat mga taong nakakasama rin natin sa trabaho natin, nakakasalimuhan natin araw-araw. Alam nila kung ano yung ating asal, alam nila ating pag-uugali, at sabi nga po natin palagi, mas mahaba ang oras na pagsasama natin sa ating mga katrabaho kaysa sa pamilya natin kuminsan. At totoo po yun. Dahil mas marami sa atin ang full-time. At yung full-time hours na yon ay mas natutuon doon sa ating pagtatrabaho. Sa ating mga kliyente, mga pasyente, sa ating nakakasalimuhang mga tao. Hayag ang ating gawa, ang pagtatrabaho natin. At sa buhay po ng pagiging isang Kristiyano, ito rin ba ang ating ways o nakikita sa atin ng ating Panginoon? Siyang ating guro, ang ating Panginoong Hesus. Siyang ating master. Siyang naglikha sa atin. Siya ang tunay na Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Ngayon, gusto rin makita ng ating boss, ng ating Panginoong Hesus sa ating mga puso bilang mga anak ng Diyos, bilang kanyang disipulo, bilang kanyang mga tinawag. Ano ba ang mayroon sa kanyang mga anak? O inaasahan niya na makikita ang isang katangian ng kanyang mga lingkod. Amen? At sa mga lingkod ng ating Panginoon, maraming katangian na makikita sa kanyang mga lingkod. Isa na rito, number 1 po, lumalakad ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Masigasig sa paghahanap sa kalooban ng ating Panginoon at hindi sa kanyang sarili. Mayroon siyang handang sumunod, mayroon siyang pusong handang sumunod, magmahal sa ating Panginoon. Magtiis sa mga pagsubok na darating sa kanya at nandun din yung sa kanya na siya'y mapagmahal sa kanyang kapwa-tao, maibigin sa mga parang hindi madaling ibigin pero kaya niyang ibigin. At nasa kanya rin yung makita mo ang pagpapakumbaba bilang anak ng Diyos na makikita ang katangian nito. Tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, nakita natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Nakita natin ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang mga panalangin para sa atin. Nakita natin ang pagtatapat ng ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama sa huling sandali ng kanyang buhay. Amen? At una po sa lahat, bago tayo makasunod sa ating Panginoong Hesus, meron pong unang hakbang na dapat gawin ang isang tao. Ang hakbang na ito is God is calling us to repentance. Paghingi ng patawad sa lahat ng nagawang kasalanan. Marami ang gustong maglingkod sa Diyos. Pag tinanong mo sila, Christian din ako. Naglilingkod din ako sa church namin. At sabi nga po doon, pare-parehas naman tayong Kristiyano, pare-parehas tayong naniniwala sa Panginoon. Pero tingnan po natin sa ating sarili, mga minamahal na kapatid. Ito bang ating puso ay tunay na bang itong lumapit sa ating Panginoon? Nakapagsisi na ba tayo ng kasalanan natin sa ating Panginoon? Ating na bang naihayag sa Diyos natin ang pagtatapat natin sa Kanya? Sabi nga po sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag mo ang iyong kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na ikaw ay Kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Hindi sapat ang pagiging relyoso ng isang tao. At kung walang pagbabago sa kanyang buhay. Kaya kinakailangan na ang makita
ng Diyos sa kanyang puso na may pagbabago siya. Kung siya ay tunay na nagsisi ng kanyang kasalanan, makikita mo ang pagbabago sa kanyang buhay. At kung sasabihin natin na tayo religyoso, pero nandoon pa rin tayo sa pagbibisyo, pagsusugal, pagmumura sa masamang ugali, hindi namumuhay ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Hindi naririnig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Tulad po ng sabi sa Lucas 6:46, sabi niya po, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi? Kaya kung ang reliyon na ito ay sabi nga sa Biblia ay tunay na reliyon, ay makikita ito sa Biblia din. Hindi natin pwede sabihin, nasa akin ang tunay na reliyon. Kasi doon ako kabilang sa malaking o maraming mga bilang ng mga dumadalo. Hindi natin pwede sabihin na sa dami ng bilang, nandun ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoon. At dahil sinabi ng Panginoon natin sa Santiago 1:27, ang dalisay at walang dungis na reliyon sa harapan ng Diyos yung tumutulong sa ulila at bao at napapanatili sa kanyang sarili na walang dungis at kampintasan sa sanlibutan ito. Yun ang tunay na reliyon sa harapan ng Diyos. Kaya hindi natin pwede sabihin sa salita natin na tayo ay religyoso, ngunit hindi naman akma sa buhay natin ang naayon sa Biblia. Kaya huwag tayong pa-deceive, mga minamahal. Kung ating narinig ang salita ng ating Panginoon, ito po yung unang hakbang na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. Maririnig natin ang katotohanan sa salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na ihayag din sa atin. Dahil ang Diyos ay totoo, ang kanyang salita ang totoo, kailanman hindi siya ibig na ang tao ay maloko. Di po ba sa ating mga minamahal, ayaw natin ng fake? Ayaw din natin ma-fake. Di po ba? Kaya maingat tayo na kung tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, tingnan natin, obserbahan natin ang buhay ng bawat lumalapit, sumusunod doon sa sinasabi natin mga church. Tingnan natin. Alam po ninyo mga minamahal, karanasan po namin ni Brother Ding na marami kaming church na napuntahan. At sa mga churches na po yun, bawat pinapasukan po namin, tinatanong ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng ganitong inyong ginagawa. Wala po silang testamento o dokumento o tunay na pangaral kung paano nila yung ginagawa sa harapan ng Diyos. Kaya hindi po ako naniwala. Kaya salamat sa Panginoon sa tunay na Diyos na ginagamit ng instrumento ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Doon ipapakita ang katotohanan. Ang kung ano ang iyong tanong tungkol sa iyong pananampalataya, ihahayag ito, i-reveal ito sa iyo ng ating Panginoon. Kaya huwag kang, sabi nga, huwag mong hayaan na, na, na hindi mo marinig ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ang pagkakataon na to na binibigay sa atin ng Diyos ay isang napakalaking pribilehiyo. Sino man sa atin ngayon, nasa internet tayo ngayon, naririnig tayo ng sino man, mga minamahal, ito'y kaparaanan ng Diyos na marinig mo ang katotohanan sa kanyang banal na salita. At tumungo tayo doon po sa ibig ng Diyos na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. Dahil ang sabi ng Panginoon, yung tunay na sumusunod sa Kanya, magtitiwala sa Kanya at iibig sa Panginoon, siya yung tunay na
daan sa daan ng ating Panginoon. Dahil sinabi po niya sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, kundi sa ating Panginoong Yesus lang. Baka sinasabi natin na marami tayong dinadaanan ng mga ibang Diyos-Diyosan bago tayo pumunta sa ating Panginoong Yesus. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, tayo ay sa Panginoong Yesus lamang lalapit. Tayo po ay sa Kanya lang mananalangin at hihingi ng tawad sa ating Panginoong Yesus. Dahil siya lang ang nagpakasakit, nagpakahirap sa krus, namatay siya upang bayaran ng ating mga kasalanan. Kaya marapat lamang na sa Kanya tayo lalapit at mananalangin. Kaya dito po yung simula ng pananampalataya. Kung ating pong tanggapin ang ating Panginoong Hesus na ating Diyos na tagapagligtas, tayo humingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay magkakaroon ng pananampalataya na nagliligtas mula sa ating Panginoong Hesus. Makikita natin yung katangian, magsisimula yung buhay na pagbabago. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, bago siyang muli sa harapan ng ating Panginoon. Ito po yung sabi nga yung talamak na salita na born again. Alam po niyo sa tunay na mga Kristiyano, ito po ay isang tunay na karanasan kung paano sila na bagong muli sa Espiritu ng ating Panginoon. Na dating siyang makasalanan, siya'y patay sa harapan ng Panginoon, ngunit nang siya'y nagsisi mula sa kanyang kasalanan, tapat na nagsisi, at ayaw na niyang balikan ang dati niyang buhay na makasalanan, siya'y patatawarin ng ating Panginoon. Ang dati niyang kaluluwa na marumi sa harapan ng ating Panginoon, ang kanyang puso na mapula sa harapan ng Diyos, yun ay kanyang lilinisin, papuputiin ng ating Panginoong Yesus. Ganoon ang pangako ng Diyos. Bibigyan ng kanang kapayapaan sa iyong puso. Aalisin ang mga pangangamba, aalisin ang mga nervyos, aalisin ang takot sa iyong puso. Dahil ilalagay ng Diyos ang kanyang espiritu sa iyong puso. Amen? Kaya napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Ngayon po, merong mahalagang panawagan ng ating Panginoong Hesus sa ating lahat upang tayo'y makalakad na kasama niya. Bilang mga anak na ng Diyos, naligtas ka na mula sa kasalanan, at ang mga anak ng Diyos na patuloy na sumusunod na sa Kanya, patuloy na lumalakad kasama ating Panginoong Hesus sa kasakdalan. Ito po yung sabi ng Panginoon, the call to follow our Christ. Siya nananawagan na siya'y ating sundin ang ating Panginoong Yesus. Sabi po doon po sa unang talata ng John 12:26, kung ang sino man ay naglilingkod sa akin, siya'y sumunod sa akin. Di po ba maliwanag? Ang sabi ng ating Panginoon, walang half na pagsunod, walang kokounti, walang malamig na pagsunod, kundi sabi niya dito ay sumunod ka sa akin. Amen. Ibig sabihin talagang buo ang iyong pagsunod. Milyong-milyon ang nagsasabi na ako rin ay sumusunod sa Diyos. Marami rin nagke-claim na sumusunod din sila sa Panginoon. Ngunit kung susuriin natin, malaki ang pagkakaiba ng buhay na sinasabi nila kung ito ay babasihan mo sa salita ng ating Panginoon. Yun ang titingnan natin yung salita ng Diyos na nasa Biblia. Ito ba ang tunay na anak ng Diyos? Sabi nga ng ating Panginoon, kung tunay po silang mga anak, makikita mo sa kanilang mga bunga. Ano ba ang bunga ng tunay na espiritu ng Diyos o tunay na anak ng Diyos? Sila'y maibigin. Sila'y mababang loob. Sila ay may kahinahunan. Sila ay mapagkumbaba. At
Sila rin ay mapagbigay, maibigin sa lahat ng mga bagay. Sabi nga ganun ay talagang makikita mo sa kanila ang kakumbabaan na sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Hindi sila madaling magalit. O, di ba? Kung merong lalapit sa iyo, mangungulit sa iyo, at hihingi sa iyo ng tulong, hindi mo sasabihin na, ay, wala akong maitutulong sa iyo ngayon kasi wala akong oras eh. Hindi mo ganun pwedeng sabihin yun sa iyong kapwa-tao. Kung nasa iyo ang Diyos, anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Di ba? Siya ang lumapit doon sa mga nangangailangan. Hindi siya ang naghanap, kundi siya ang humahanap sa atin. Noong kapanahunan niya, nilalapitan niya ang bawat nangangailangan sa kanya. Doon mo na lang makita na ang example ng isang tagasunod ni Kristo, siya ang naghahanap para doon sa mga kaluluwang nangangailangan ng tulong. Tandaan po natin na ang salita ng Panginoon natin, dahil tinawag tayo ng ating Panginoon upang maging tagasunod. At pinili ka ng Diyos na bilang tagasunod. At ikaw ay manatiling dapat din. Alam po ninyo mga kapatid, minsan sa buhay natin, hindi natin inaasahan, may makilala tayo. Ako po ay hindi ko inaasahan na maimbita po ako sa isang Bible study. Nung time na yun na inimbita kami ni Brother Ding, hindi po maganda ang aming samahan ni Brother Ding. Ngunit sa pagkakataon na yun, ang Diyos ang siyang tumulong upang ako ay makarinig ng kasalita ng ating Panginoon. Yung pagkakataon na yun ay hindi pinalagpas ng Diyos na hindi ko marinig ang kanyang salita. Sa tulong at habag ng ating Panginoon, may ginamit siyang malinis na instrumento na sa lahat ng aking mga tanong, sinagot mula sa Biblia. Sabi nga po, ang salita ng Diyos ay isang tabak na matalipas sa tabak na pag pumasok sa iyong puso, ito ay tutusok ng matalim. Talagang masakit. Ngunit alam po ninyo mga minamahal, tinanggap ko po yun. Masakit. Dahil alam ko po, sa harapan ng ating Panginoon, makasalanan po ako. Hindi po ako kalugod-lugod sa ating harapan ng ating Panginoon. At sinabi ko po sa ating Panginoon, tinanong ko po sa pastor, paano po ba magsisi? Dahil iba po ang alam kong pagsisisi noong nasa ibang sekta ako ng reliyon. Tinuruan po niya ako. Ngunit nahintay ko po yung pagkakataon na dumalo kami ni Brother Ding doon sa fellowship. Doon ko po narinig ang pangaral ng ating Panginoon tungkol sa kaligtasan mula sa kasalanan. Doon po inusig ng Panginoong Hesus ng kanyang banal na espiritu ang aking puso na ako ay lalapit sa Panginoon. Hindi ko na mapigil ang aking sarili. Hindi ko na mahintay na ako ay hindi makaluhod sa Diyos. Lumuhod ako, lumapit ako, at nagpakambaba na pakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Humingi ng tawad. Doon ko unang nadama ang pag-ibig ng ating Panginoon na hindi niya tinignan ang laki, bigat ng aking kasalanan. Ngunit tinanggap niya ako. Pinatawa niya ako. Nagkaroon na ako ng tunay na kapayapaan sa aking puso. Sabi ko ng oras na iyon, Panginoon, kunin mo na ako. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa akin. Napakasarap damhin ang tunay na pagpapatawad na inaalok ng ating Panginoon sa atin. Kaya minamahal, sa mundong ito, alam po ninyo, maraming distraction, maraming tukso sa ating mga buhay. Nandyan lang, nakabantay ang dyablo, ibig tayo. Kahit Kristiyano ka pa dyan, ibig kanyang atakin pababa. Ibig kanya na
humiwalay ka pa sa Panginoon. At sa mga bagong ligtas, ibig niya na bumalik ka pa sa kasalanan. Ngunit tandaan mo, mga kapatid, at ibig ng Diyos na sapat ang kanyang biyaya sa atin, ang kanyang kapangyarihan, na hindi natin balikan ang anumang lumang pagkatao, anumang kasalanan sa mundong ito. Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo siya, iibigin mo siya, paglilingkuran mo siya ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong lakas. Yun ang tunay na pag-ibig, ang pagsunod sa Panginoon natin. Amen? Sabi ng Panginoon natin, huwag lang tayong maging tagapakinig, kundi tayo rin ay tagapagsunod sa salita ng ating Panginoon. Baka sabihin natin na matagal na ako sa iglesia, marami na akong narinig. Halos lahat na ng mensahe narinig ko na. Pero ang tunay na Kristiyano, ang tunay na tinawag ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa pakikinig, hindi lamang sa labi ang pagiging tunay na Kristiyano, kundi ito ay pagsunod na nanggagaling sa iyong puso, mga minamahal. Hindi ma-compromise ang salita ng Diyos, ang iyong buhay sa sanlibutan na ito, dapat labanan ang kasalanan. Paano natin sasabihin na ako ang tunay at kayo ang hindi? Kung nakikita ng tao na ikaw ay nakakasilimuha sa mga makasanlibutang na gawain, paano mo ngayon yun mapapaliwanag, mga kapatid? Paano mo yun mapapahayag sa iyong kaibigan na ikaw rin ay sumasama pa sa mga gawain makasanlibutan? Ikaw pa rin ay gumagawa, nagsasalita ng makasanlibutan. Ikaw pa rin ay nananamit ng makasanlibutan. Ang iyong pag-iisip sa iyong kapwa, sa iyong kapatid ay hindi negatibo pa rin. Yun ay makasanlibutan, yun ay nako-compromise na sa ating isipan ang pagsunod sa ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon dito sa Mateo 5:29? Kung ang iyong mata ay magiging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawala ang isang bahagi na iyong katawan kaysa buong katawan ang mahulog sa impyerno. Ang tapat na maglilingkod sa Panginoon natin, una, ang tunay na relasyon na yun. Kaya kung ano man ang kahinaan, kakulangan, yung relasyon natin sa Diyos, panghawakan natin. Ilapit natin sa Diyos. Iluhod natin, Panginoon, ang kahinaan ko po, palakasin niyo. Huwag tayong mahiya na lumapit palagi sa ating Panginoon. Hindi tayo perpekto na agad na bibigay na Panginoon natin ang mga hinihiling natin. Ano po ba ninyo na bawat sa kahilingan natin, tinetest tayo ng ating Panginoon. Sabi mo, Panginoon, bigyan mo po ako sakdal na pag-ibig. Pero madali ka namang magalit sa iyong asawa. Madali kang magtampo sa iyong kapatid. Madali kang mainis sa iyong kapwa-tao na ayaw mo. Yun ba ang pag-ibig? Kaya itetest ka ng Panginoon. Kung yun ay yung nalagpasan, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil natanggap mo ang kanyang sakdal na pag-ibig. Natanggap mo na mahalin ang iyong kapwa higit sa iyong sarili. Na hindi ka na yung parang naghahanap. Hinahanap mo yung sarili na ako ang yung pakinggan. Ako lang yung dapat na tatayo sa inyong harapan upang ako'y mangaral. Hindi ganun. Tayo'y nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Lahat ay binigyan ng karapatan ng ating Panginoon. Ngunit ang tanong, ikaw ba ay nagpapagamit sa ating Panginoon? Gagamitin ka lang ng ating Panginoon kung lubusan mong isusuko ang iyong sarili at ibibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Hindi namimili ang Diyos ng pinakamatalino. Hindi namimili ang Diyos na ikaw ay mababang na pinag-aralan. Walang talino. Yun ang akala mo.
Pero alam mo, pag ginamit ka ng Panginoon, Diyos ang siyang magtataas sa iyo, hindi ang iyong sarili. Magpapakumbaba ka pa ng lalo sa Panginoon dahil ang binigay sa iyo ng Diyos mataas. Ikaw ang magpapakumbaba pa lalo sa Panginoon. Sa iyong mga kapatid, anong ginawa ng ating Panginoon Jesus? Di ba? Siya ang naglingkod. Siya ang naghugas ng paa ng mga disipulo. Mga minamahal, wag natin hanapin ang ating sarili na tayo ang maglingkuran. Tayo ang maglingkod. Tayo ang maghanap ng kaluluwa na paglilingkuran natin sila dahil sa pag-ibig sa Diyos. Kikilos lamang ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak kung nakikita ng Panginoon sa atin na wala tayong ibang motibo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi natin hinahanap, alam po niyo sa Iglesia ng Diyos, papatotoo ko po sa inyo, na walang sweldo ang mga pastor dito. Napatunayan ko po yan sa buhay ni Brother Lino nung kasama po namin siya sa Dubai. Ngunit kinuha na siya ng ating Panginoon. Malayo po yung kanyang trabaho, pupunta siya sa amin, 2 hours, magdadrive, sasakay ng taxi, karpentero lang po yung ating kapatid. Pero sabi niya, yung bang pagpunta pa niya sa bahay, yung para mag-Bible study, may kagalakan sa kanyang puso. Ngunit sa aking puso naman, gusto ko pong makatulong. Brother, tanggapin mo ito bilang iyong pamasahe. Sabi niya, sister, ang aking bulsa ay para sa Panginoon. First time ko po yung narinig sa isang mangangaral, tagasunod ng ating Panginoong Yesus, disipulo ng Diyos, na hindi humihingi ng kapalit sa kanyang ginagawa sa Panginoon. Yun ang tunay. At bibihira lang po yung ganun, mga minamahal. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Ibinigay ko ang aking salita na walang bayad. Ipahayag mo rin naman ito na walang bayad. Ngunit bakit marami ang nagsasabing sila ay sa Diyos? Ngunit sila ay mayaman na mayaman. Nasaan ang ating Panginoon doon sa buhay na yun? Yung ba kanyang pinakita? Hindi po, di ba? Doon na lang po malaking big question mark. Ito ba ang tunay na Panginoong Yesus? Nagsasabi na sa kanya ang Panginoong Yesus? Mag-isip ka na. Tingnan mo mabuti. Mag-observe ka. Ang talino na binigay sa iyo ng Panginoon, yan ay gagamitin mo para malaman mo ang katwiran ng ating Panginoong Diyos. Hindi para lang sumunod sa aral ng tao, kundi sundin mo ang aral ng ating Panginoong Yesus. Dito po sa Biblia, dito lang sa salita ng ating Panginoon. Wala nang iba. Yun ang katotohanan. Ang sabi po ng ating Panginoon, ako ang buhay, sa akin ang buhay, ang katotohanan. Ang Diyos ay sambahin natin sa espiritu at katotohanan. Ito ang katotohanan nasa Biblia. At ang ating Diyos ay espiritu. Walang nakakita sa Kanya. Sabi nga po sa Bible, sa Old Testament, walang kagandahan ng ating Diyos. Kaya doon po sa naniniwala na mayroong Diyos-Diyosan, ngayon pa lang po, saliksikin ninyo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tunay ba na nasa iyo ang ating Panginoong Yesus? Kung hindi, may pagkakataon ka pa. Magsisi ka. Lumapit ka sa Panginoon. Iwanan mo ang mga Diyos-Diyosan na yan. Talikuran mo ang gawa ng makasanlibutan na iyan. Ang turo ng tao. Kundi yakapin mo ang turo ng ating Panginoong Yesus. Dahil siyang nagpakasakit sa iyo. Siyang namatay para sa iyo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Amen? Sabi nga po bilang tagasunod ni Kristo, marami po sa atin ang mahihirapan na sumunod. Sabi niya, ang hirap naman dyan.
Totoo po yun. Sabi po ng ating Panginoon dito sa Mateo 7:14, so 7:14, sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti na nakakasumpong doon. Mabuti pa nga daw ang kamelyo makakapasok, ngunit ang mayaman ay hindi makakapasok. Kaya mapalad ang mga sabi nga ng Panginoon na kung ikaw ay salat sa buhay, ngunit nasa iyo naman ang Panginoong Jesus. Di baling wala kang kinanta natin, wala tayong mansion dito sa lupa, ngunit may inipo ka namang mansion sa kaharian ng Diyos. Iwan mo rin lahat itong kayamanan na ito. Wala kang dadalhin kahit na ano. Ngunit iharap mo sa harapan ng Diyos ang iyong puso. Ito bang pusong ito handang humarap sa Panginoon kung tayo tawagin niya? Kung hindi pa sa oras na ito, ikaw ay lumapit sa ating Panginoon. Manalangin ka ng taimtim. Hanapin mo ang iyong sarili sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin sa tulong ng Holy Spirit at tutulungan ka niya. Amen? Mga minamahal, ang bawat pagsunod ng mga Kristiyano ay laging mayroong kalakip na hamon sa buhay. May problema, may kabigatan. Ito ay talagang nangangailangan ng pagtitiis, pagsasakripisyo. May mga kapatid tayo doon sa Pilipinas. Dumarayo sila sa iba't ibang lugar. Sa mga bundok, kung saan. Alam po ninyo, yung ating mga kapatid, may galak, may ngiti sa kanilang mga labi, na kahit na malayong kanilang nilakad, walang sasakyan, makapaglingkod lang sa ating Panginoon. Ganun po ang mga tunay na Kristiyano, mapagtiis. At sabi nga po, taglay nila ang kagalakan, ang pag-ibig, na handa silang ibigay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang mahalagang tanong po sa oras na ito, tayo ba ay tunay na sumusunod sa aral ng ating Panginoon? Mga kapatid, tandaan po natin na hindi lamang tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, ngunit tayo tagatupad. Amen. Pangalawa po, konti na lang po, a call to true obedience to follow our Lord Jesus Christ. Ito po ay panawagan na kailangan tayong sumunod ng buong puso. Buo hindi kalahati, hindi malamig, hindi mainit. Lumakad tayo sa katotohanan sa ating Panginoon at ating pong lakaran ang makipot na daan bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kung kinakailangan nating iwanan ang ating sarili, isurrender natin sa Panginoon nating sarili, gawin natin yun. Iisa lang buhay na ito na binigay ng Diyos natin. Ang bawat araw na lumilipas sa ating buhay, sa ating edad, pakonti ng pakonti, kailan mo pa ihahandog ang iyong sarili sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Hesus? Kailan pa? Kung tayo ba ay may sakit na, mahina na, hindi na natin kaya, ngayon pa lang, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Gawin mo na ang tuhod na ito, ang bibig na ito, ang mata na ito, ang tenga na ito, ang puso na ito. Ngayon pa lang, ihandog mo sa ating Panginoon. Paggamit ka sa ating Panginoon. Alam po ninyo, yung tunay na nakita natin sa mga prophet na tunay na sumunod sa ating Panginoon. Example po si Amang Abraham, si Noe. Nakita po natin sa kanila ang tunay na walang alinlangan, pinakita nila ang lubos ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Higit sa lahat sa ating Panginoong Hesus. Nakita natin sa Kanya na kahit perfect God po ang ating Panginoong Hesus, alam po ba ninyo, pinakita pa rin niya ang pagpapakumbaba sa Diyos Ama. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Hesus laging nananalangin. Amen? Yeah. Ha? Doon mo makita ang pagpapakumbaba ng Panginoong Hesus sa ating Diyos Ama. Ang ating Panginoong Hesus, kahit na po siya kahit na alam na niya na siya ipapako, anong sabi niya sa ating Diyos Ama?
Alisin mo po ang sarong ito kung ano yung kalooban ng siyang masunod. Hindi po siya naging suwail sa harapan ng ating Panginoon. Handa niyang ibinigay ang kanyang puso sa kalooban ng ating Diyos Ama. Makita natin Panginoon, ang ating Panginoong Hesus, napakababang loob, napakamaibigin na anak sa ating Diyos Ama. Sumunod siya doon sa ibig ng Panginoon na maging halimbawa sa tunay na pagsunod, yung pong doon sa baptismo, di ba, nagpabaptize siya, na bilang ito ang aking anak na aking inahandog upang ating tularan na mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya ang buhay ng ating Panginoong Hesus ay patuloy na isang example natin araw-araw sa ating mga buhay. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang tuwing prayer meeting o Bible study, mga minamahal. Tandaan natin, naka-CCTV tayo sa harapan ng Diyos natin. Nakatingin siya sa puso natin. Ano man ang iyong iniisip, ano man ang iyong ginagawa, pananagutan mo yan sa harapan ng Diyos. Tandaan mo na, lalo na doon sa nakakaalam sa katotohanan sa salita ng ating Panginoon. May pananagutan ka. Kaya mag-ingat tayo, mga minamahal. Patuloy nating hingin ang patnubay ng Santong Espiritu na sa ating pamumuhay araw-araw, bigyan niya tayo ng karunungan, proteksyon, gabay sa ating lakad, sa ating pananalita, sa ating kaisipan, na siya ang manguna sa ating buhay, sa lahat ng ating gagawin. Paggising pa lang natin sa umaga, hindi cellphone ang hawak. O baka marami akong nag-message sa akin, buksan ko nga. Kundi lumuhod ka agad sa Panginoon, pasalamat ka sa buhay na meron ka ngayon na binigay ng Diyos. At sa araw-araw na bibigay sa ng ating Panginoon, alam mo mga kapatid, pagpapalang espiritual, dumating man ang pagsubok, ang problema, ang kahinaan, ang kalakasan na maibibigay sa iyo ng Panginoon ng buong pagpapala ng ating Diyos. Magtatagumpay ka. Kung ang ating Panginoong Hesus nagtagumpay, ikaw rin ay magtatagumpay. Yun ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Ito na po yung talagang napakabuti ng Diyos na bibigay sa atin. Isa pa po, bago ko po, konti na lang po. Disobedience leads to sin and death. Tandaan natin, yung hindi sumusunod sa Panginoon, yun ay magbibigay sa atin na kasalanan at kamatayan sa espiritual. Tandaan natin, disobedience. Ang hindi magpatawad sa kasalanan sa kanyang puso patungkol sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, yun ay kasalanan. Tandaan natin, kung tayo pinatawad ng ating Panginoong Hesus, tayo rin dapat ay magpatawad sa ating kapwa. Amen? Dahil hindi tayo makakarating sa kaharian ng Diyos. Kung meron tayong bigat sa ating puso na hanggang sa ngayon, hindi pa natin mapatawad ang ating kapatid, nagtampo ako, hindi pa napatawad, hindi pa naibigay ko ng buong puso sa kanya. Huwag ganon mga kapatid. Tandaan natin isipin mo na lang, halimbawa ko lang sa inyo mga kapatid, yung basura sa bahay ninyo. Kung hindi mo ito itatapon ng isang linggo, anong mangyayari? Babaho ang iyong bahay. Madudumi at dadami ang mga insekto doon. Alam po ninyo, yun ang nasa puso natin. Kung merong karumihan, may galit po sa iyong puso at hindi mo nilalabas, hindi mo hinihingi ito ng tawad sa Diyos, ito ay magkukos ng death to sin. Kamatayan sa kasalanan. Kaya mga minamahal, kung meron pang natitira na kahinaan, kakulangan, kasalanan, ilapit natin sa Panginoon natin. Tandaan natin na ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon, sa huli po, ito po yung sinabi niya na sa Mateo 25:21, sabi niya dito,
na magaling, mabuti, ang tapat na alipin. Sa kakaunti ay naging tapat ka, kaya't pamamahalain kita ng marami. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen? Ang panawagan ng Panginoong Yesus para sa lahat, maglingkod tayo ng tapat. Ikaw, ako, at bawat Kristiyano na ibig, na nagnanais lumakad ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon, lumakad ka ng kasama ang ating Panginoong Yesus. Iwanan mo yung sarili. Sumunod ka sa tawag ng ating Panginoong Yesus at ipamuhay mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ipamuhay mo ang banal na buhay sa pang-araw-araw. Sapagkat ito ang daan upang makarating ka doon sa buhay na walang hanggan. Kasama mo ang ating Panginoong Yesus na doon pa lang sabi niya, welcome my child. Amen? Purihin po ang ating salita ng ating Panginoon. Salamat sa kanyang salita na pinagkaloob sa atin, na bawat isa sa atin ay tunay na kailangan natin ng ating Panginoon. Wala tayong magagawa kung wala ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pagpalain niya ang bawat isa, ang kapayapaan ay sumainyo, ang pag-ibig ng Diyos ay sumainyo sa bawat isa sa atin. God bless us all po. Thank